ginagawa niyo lang pagtatali. Iba talagang tatay Wanong. Pinasuko kaming dalawa ni Boboy yan eh. Pag may mga reject na yung may mga sira-sira yung Okay, so good morning at mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kayumot. Welcome back naman po kayo sa aking munting YouTube channel. So bago ang lahat ay gusto ko munang i-shoutout sina Ma'am Rita, shoutout po sa iyo, at si Ma'am Ellen Diploma. Shoutout po Ma'am Ellen Diploma at si Annalisa C. Yan, shoutout po Ma'am Annalisa C. Sana ay lagi po kayong nasa mabuting kalagayan and always pray po kayo. At naway makuha niyo po yung gusto niyo abutin sa buhay. Yan. So yan mga kayumot, at marami nga akong nababasa doon sa sa mga upload ni Kuya na lagi daw akong nagpapalibre. Yun. So yan, pasensya na po kayo kung ganun po. Kasi nag-iipon talaga ako mga kayumot para makabili po ako ng GoPro para maganda din yung yung mga content ko. Kasi iba talaga pag may GoPro ka, nakakaipon ka ng content, tapos dito sa cellphone i-edit, mas malaking bagay. Kasi pag sa cellphone kasi mga kayumot, kukuha ka ng content tapos mag-i-edit, mabilis malubat. Yan. So pasensya na po kayo kung ganun yung nangyayari na nakikita nyo na parang lagi ako nagpapalibre kay Kuya. So pasensya na po. Talagang pinag-iipunan ko muna yung yung makabili ako ng GoPro. At saka deep inside po mga kayumot ay nung may trabaho din ako dito, nagpapadala din ako kay mama eh. Yan. Sa mga pamangkin ko kung humihingi, kung mayroon ako mga kayumot. Kaya pasensya na po kayo kung yun yung nakikita nyo sa bawat biyahe namin ni Kuya. At baka kung makakuha naman tayo ng GoPro at gumanda po yung ating YouTube channel mga kayumot, ay baka hindi nyo na rin ako makikita na nagpapalibre, o baka makapaglibre na rin ako kung hindi kayo na Kuya, baka sa ibang tao. Yan mga kayumot. So pinag-usapan na rin naman namin yun ni Kuya bago kami nag-start ng work dito kay Ma'am Jane. Nasabi ko, Kuya, yung mas sahod ko muna iipunin ko para makabili man lang ako ng GoPro. Kaya yun, alam naman ni Kuya yung yung sitwasyon na yun. Kaya pasensya na lang po kayo talaga kung yun yung nakikita niyo sa akin. Sana'y maunawaan niyo po mga kayumot. Okay, so mamaya nga mga kayumot ay pupunta daw kami kana Faring Kadedet. At kung may mga gawa man kami doon na mabigat, hindi niyo ba ako makikita na tumutulong. Kasi sabi ng dentist sa akin na yun, almost 1 week huwag mo nang ibuhat ng mga mabibigat. Sabi pa nga mga 2 weeks. So yun naman na dapat sundin natin kasi sila nakakaalam. Kaya sundin natin yun mga kayumot para hindi tayo mapakagastusan, lalong lalo na nag-iipon tayo para sa sa GoPro na yan. Okay, so pasensya na talaga kayo kung ganun yung nakikita nyo para sa akin mga kayumot. So ayan mga kayumot, pakita ko ulit yung mga tanim natin dito kana Ma'am Jean na papaya. Tapos yung konting talong na nabuhay. Yan. So yung mga papaya naman maganda yung kanilang recovery bago ko ilipat dito sa kanilang lote. Yan papakita ko sa inyo mga kayumot. Medyo malaki na siya. Ayan. Yung malunggay naman ay medyo nakaka-recover ka rin mga kayumot. Yan. May talong ako dito. Yung kaso patay na rin yung isang dahon na lang yung natira. Wala na wala na din Yan. Ito yung talong. Yan, talong. Dati nito maliit yung pinakikita ko sa inyo, di ba? Yan, medyo malaki na. Yan, ito yung isa po. Po. Papaya. Yung talong ni Ma'am Jane nandito na. Yan Yan, laki na rin.
almost 4 lang yung nabuhay mga kayumot. Yun na isang papaya. Yung 4 na nabuhay mga kayumot yung talong. Yung papaya naman medyo marami-rami. Basta 4 din. 5. Yan 5. Yung papaya naman din. Ito yung talong na isa. Makita nyo. Hindi ko pa yan nalagyan ng abono eh. Yung linagyan ko lang ng abono yung papaya eh. Ito yung isang papaya. Oh, diba? Yung isang talong. Ito malaking talong. Tapos yung ano dito wala na. Yung isang papaya hindi pa rin nakaka-recover. Oh. Yan. So itong ano na yan, hindi muna natin malilinisan uli yan. Kasi sabi nga wag mo mag-ano eh. Yung mga mabibigat na trabaho, paggagamas muna. Pero nung nakaraan ginamasan ko dito banda mga kayumot, ito yung iniipon ko ano. Tapos linagay ko yung iba doon. Hanggang dito. Hanggang. Okay, yung kanapari Carlo doon, malaki na rin yung kanyang ibinaon doon sa lupa. Kaso yung iba mga kayumot, hindi pa niya na lilipat doon sa lupa, sa lutin niya. Kaya, ayun. Iwan kung kailan ulit yung balik ni Paring Carlo. Matagal na rin na hindi pumupunta dito. Yan. Baka sunod yan. Pupunta para naman mailipat niya na yung yung kanyang mga punla. Kasi pag hindi linipat yun mamamatay lang yun doon. Mas maganda naka-direct na talaga sa lupa. Right? Ayan, papunta na kami doon kay na Paring Kadidet at nakasalubong ko nga yung partner ko mga kayumot. Good morning. Oh, gandang umaga. Ano? Magbubong kalula ng lupa. Bubong kalula. Ano lang muna, bibisita sa ating barkada. Ay puta. Wala. Lapit ng Pasko. Lapit na talaga dito sa Malacan. So 10:51 na nga at ayan na ang tanghali mga kayumot at pasyal ko muna kayo dito sa kamatisan ni Paring Kadidet. At kanlagay pa lang pala niya ng gamot nito spray. So halata naman na pinag-sprayan niya mga kayumot. Pakita ko sa inyo. Alright, yan ang kulay blue na yung mga dahon nila mga kayumot. Yan lalaki. Yan. So pagkatapos ma-harvest yan, bubalik ala yata kami dito. Kami naman yung bubunot yan. Yan, may mga okra pa siyang tanim mga kayumot dito. Alright. So yan, first time ko makarating dito sa kanyang taniman ng kamatis. Okay. Iwan ko kung masilan tong kamatis. Hindi naman yata siguro hindi naman yata masilan tong mga kayumot Ayos to, maganda yung nasa side na to. Tapos maganda na rin yung mga okra dito mga kayumot na kukuhaan na rin yan ng pagkulay. Ang ganda ng ng tayo. Yan. Yung yung pagtanim nito mga kayumot, ako nagtanim nito Si Paring Kadidet lang yung nagtali niya. Yan. Pero pag ilang araw ba ito tinanon man? Yata 3 buwan. 3 buwan? Oo. Isang lehira, 1 buwan. Yan. Kaya pala ganito papatay na. Oo. Pero pag ako'y sinalit talaga dito magtanim, mabubuhay yun pero hindi mamumunga. Doon. Yun. Wala ka na si Maki. Yeah. Mabubuhay, hindi mamumunga. Parang pwede. So maraming salamat at nakarating tayo dito sa kanyang taniman. Ganito pala yung pagtatanim ng isang kamatis mga kayumot, yung mga kamatis na inalagaan. Kasi may mga variety ng kamatis, may mga yung Tagalog, yung sobrang liit pero maasim talaga yun. Ito yung mga malaki.
Kita ko sa inyo. Guys. Kailangan magkaroon kayo ng estaka pag tumubo na. Kailangan kasi na tatalian daw para yung bunga hindi lumapat sa lupa at hindi mabulok yung bunga ng kamatis. O alam ko no. Dami hanggang doon. Yung isa ito sa nagbibigay ng nagsusupply ng kamatis sa ating Pilipinas dito sa Kalaka. At isa po si Paring Kadedet sa mga nag-aalaga ng mga kamatis para mabigyan at masolusyonan yung pangangailangan ng ating mamamayan. Salamat sa mga bayaning magsasaka. Kahit papaano, kahit gaano man kahirap yung kanilang pagtatanim ay patuloy pa rin. Kahit na minsan ay walang bawi sa kanila, kanilang pagtatanim ay patuloy pa rin. Minsan kasi hindi namin maiwasan magkaroon ng bagyo. Tapiste yung mga pananim natin, hindi makakabawi ng mga kapital na kanilang ginastos dito mga kayumot. Pero sa tiyaga, yan, nakakaano. Sa totoosin lang ay nakaabutan din ito ng bagyo mga kayumot. Pero pasalamat din tayo sa ating may likha at hindi napruhan. At mayroon pa talagang ma-harvest at makakabawi sa Paring Kadedet sa kanyang kapital, sa kanyang pagod at sa kanyang pagtsatsaga sa pag-aalaga po dito sa kanyang tanim. Yun lang naman ang dasal ng isang mga magsasakay na magkaroon ng kahit kunting bawi or kita sa kanilang mga pananim. Mabigyan lang kayo ng maganda at sariwang pagkain. Nice. Di Don Guillermo. Uy! Sabaw ah. Marunong magsabaw ah. Pakan. Buatan natin. Yan. Mundok na tayo ngayon, mundok. Mundok. Mundok na tayo, mundok. Hindi siya umig. Hindi siya nagat. Mundok tayo. Right, mga kayo, pag wala kayong takip, ganyan yung gawin nyo. Kung kulang sa takip. Yan. Kasi yung namin, yung adobo walang takip. Yan yung solusyon ni Pare Kanayo. Diba? Yun, so ayon sa aking nasagap mga kayumot, pagkatapos harvestin ito, spray yan. Pagkatapos ma-spray yan, after 2 days, pwede namang harvestin. Yan yung sabi ng ating lingkod na si Paring Kadedet. Bala kang teknisya sa mga pagdating sa pagtatanim, tulad ng kamatis. Kung hindi mga marunong magtanim dyan, comment lang po kayo at magtanong sa akin, sasagutin ko yung mga patanim. Pressure ko na! Ha? Talaga pag nahuli hanap ang nagtago doon talaga may kaso ganun na rin kaso pero si kaya tayo Kain ba? sino magpe-pray? Pray si Parang Kanoy. Okay, so time check muna tayo mga kayumot at 2:02 na nga ng hapon at ngayong hapon nga po ay magtatali na kami. Yan. Kala ko yung ginagawa na pagtali natin mga kayumot yung ginagawa. Let's go panalik.
iba pala. Ibang iba. So, tali tayo. Ibang iba talaga yung pinapagawa sa amin dito ah. Kung saan yung mainit, doon kami pinalalagay eh. Diyan nagkakait, hindi yan naman si... Sana parang gano'n. Ha? Kaya pa na yan, parang gano'n. Iwan ko. Sabi daw ay itong panalig ginagana, no? Let's go, kapanalig! Let's go! Yan. Iba pala yun. Ano yung tinatali dito? Dulo o puno? Pero parang ayos pa naman yung tali dito eh. So, ano muna tayo? Tingin-tingin muna tayo kung paano yung tinatali niya dito. Baka matali ko iba eh. Are you ready? Lord, patawa sa ginagawa niyo lang pagtatali. Pero ito pre, tatali pa ulit ito. Kung dulo nito. Oo, pag yung mahaba ng tali. Mahaba na yung buwan. Mahaba ng magli. Maklak pre. Huwag lang na maambog sa amin. Huwag mo ipito sa puno dahil Baka maputol, no? Sa puno. kailangan medyo log yung tali. Log yung tali sa puno. Kasi lumalaki pa yan. Parang pinapit mo lang yan. Yan. Ano yun, ha? Kayang-kaya yan. Nalap ko ng diskarte. Kasi pagka tinali natin siya sagad, baka hindi nang padalo yung ganyang ugat. Hindi yan. May ugat ba sa dulo? Yan, hindi daw ano yun. Baka maano yung ugat sa dulo. Baka alala yan. Parang ngayon lang ang makarinig, may ugat sa dulo. Hindi pala. Hindi makadaloy ang tubo. Lilit yung braso. Yan. Parang nakaano na ako, nakarami na ako. Yun o. Diba? Sabi dadatay, pagtataliin naman natin, isa naman natin piprimihin. Hindi ng taga-trine eh. Ako. Ikaw na. Ano ko muna? Oo. Lipresin ko muna sa kubo. Pasado sa iyo. Okay. Go. Tadi magapaw. Dito. Dito ba? Parang kuwan. Para pag natuto, yeah. Diretso na. Yun. Aba. Iwan ko lang. Pagkatapos tali, pre. Gano'n dan. Pinalim pa. Puputulong rin lang puno. Yung pagkatali pa rin parang alalay lang para hindi maano ng alog. Tagaan ng pinagkamay. Kaya. Magsusumbong yung kagak. Pag sinakay. Para lang natin sa sandal na huwag siya lumalaw. Diba? Ito may buka na. Correct. Pag bumunga kasi yan, lalay na yan.
Yun mga kayumot, at uuwi muna daw kami. May ano lang kailangan. So nabitin ako sa pagtatali ng kamatis. Sayang, nag-i-enjoy naman sana ako eh. Ganun talaga ako pag once na nag-i-enjoy ako sa isang ginagawa ko mga kayumot. Gusto ko talagang tapusin kahit hanggang sa dulo lang muna. O sa isang ano, halimbawa itong hanay na ito, sa isang dulo papunta ng isang hilera. Kaso kailangan daw namin umuwi. Wala akong masakyan eh. Pag may sarili lang sana ako sasakyan, naiwan muna ako kahit matapos ko lang yung isang plot. Kaso wala. Yan. Oh, sayang. Nakaka-enjoy pa naman. Okay, so time check muna tayo. 3:22 na nga ng hapon mga kayumot. At andito na nga po kami sa Camp Kapanalig. At umuwi muna kami kasi nandito yung kumpare ni Kuya Kautol. So pasilip ko muna sa inyo yung mga kaganapan dito sa pagpagawa ng kubo dito kay Sir Josely. Yan. At patuloy na rin natin natambakan ng lupa ulit dito sa kanyang kanyang lote mga kayumot para magiging mas maganda lalo. Right? Ayan, papakita ko muna sa inyo mga kayumot. Right, ayan. Si Kuya Longy. Ba? Ano kuya? Yan o. Ganda na o. Pwede nang lagyan ng basketbulan. Gandang bilis to kuya no. Ano Tatay Waneng? Ayos lang. Ayusin. Iba talaga yung Tatay Waneng o. Pinasuko kami dalawa ni Boboy yan eh. Bakit pinasukaw? Panay puro sakit. Ano kaya ang sekreto mo? Abay dito. Anong ganda na. Ganda na Tatay Waneng no. Wow, yan po yung mga kaganapan dito mga kayumot, at dito patuloy na tinatambakan na Tatay Waneng. So pasensya na kung hindi ako makatulong kasi almost 2 weeks ako Tatay Waneng na Wala tong problema. na pahinga muna. Yan. Ang cellphone ba din nila? So yan po mga kayumot yung kubo ni Sir Josely patuloy na inaayos. Wow. Ganda niyan mga kayumot. So abang-abangan nyo na lang pa matapos po itong project na to mga kayumot. Panansin nyo. Yan. So pasensya na talaga kayo kung hindi ako nakakatulong dito kanya Tatay Waneng kasi nga alam nyo naman sa kadalahan na nagpabunot ako ng ipin, may dalawa pa nga akong bubunutin. So almost 2 weeks rin ako walang tulong dito, walang kita. So ayan mga kayumot, yung mga nagsasabi na lagi talaga akong palibre, yun na hindi ko naman intention na magpalibre kaso wala man naman tayong sahod pa sa YouTube, tapos napakahina pa yon. At almost 2 weeks na rin akong walang trabaho dito kasi sa kadahilan ng ayun, nagsama ako kay Kuya and then sabayan pa nang nagbabunot ako. So yan, humihingi talaga ako ng pasensya sa inyo kung yun yung tingin niyo sa akin. Totoo lang ay sa simula pa lang na nagpatrabaho si Ma'am Jean, hindi talaga ako kasali dun eh. So tatlo lang sana sila, si Kuya Kautol, si Kuya Longy at si parang Kadedit lang. So sinama lang nila ako. Yun ay napaka-thankful din ako dun kasi napasali din. Parang yun, yung plano ko talaga na makabili ako ng GoPro para sa maayos at mabilis na pag-upload kasi once na yun gagamitin mo kahit ka video ng video, kahit ka mag-ipon ka doon at yung aking cellphone gagamitin nating edit, mas marami tayong ma-upload. Kaya yun yung una kong sinabi kay Kuya bago ako sumabak dun sa trabaho na yun. Kaya so sa mga nagsabi na ganun na puro ako palibre, baka ako tawagin na ganun palibre, okay lang na tawagin niyo ako, at least totoo naman linebre talaga ako ni Kuya palagi. Karugtong lang po ito ng aking vlog kahapon mga kayumot. Nice. Ayan, so andito na nga si Tatay Waneng. Tapos good morning. ganda sa metro.
Ayos. Yan. Ikaw, tol. Iba talaga pag buwan tropa, kaso hindi muna kami makabuo ngayon mga kayumot kasi almost 2 week akong sinabihan ng doktor na wag munang magbuhat. Alright, so yun o, papakita ko sa inyo. Malapit na matapos talaga, no? Bahay na! Bahay na. Bahay na talaga. Yan o. Andun naligo. Bahay na. Malapit na. Sir Josely, malapit na. Sako dyan. 10 sako. Kalating tulinada. Sa 40 kilo. Meron po sila ng araw. Ano ba? Ano ulit yung iba, no? Hindi tatagal, harvest ulit yan. 2 days. 2 days. Pinipili. Pag may mga reject na yung may mga sira-sira yung parang ng kuko. Mura lang. Ito yung magandang itlog. Ayun na. Dito lang sa malilim. Ay. Ay. Alright, so yun mga kayumot, hindi natin papalampasin yung maka-experience tayong makapag-harvest ng kamatis. Yan. Lagay mo dyan. Yan, so nakasambal din na kami ni parang kanin mga kayumot. So ang ganda ng kulay yun. Lalaki pa. Sarap. Yan mga kayumot, oh. Naka isang sako na. So doon may isa pa doon. Yung isang sako na pinupuno nila. Ayun, oh, yung kulay violet doon. Right. So hindi muna ako mapupunta doon sa mga mainit mga kayumot. Baka babinat ulit tayo. Nakuyan doon sa mainit. Yun, so tapos na nga kami mag-harvest ng kamatis na parang kadelit mga kayumot. So tumulong lang tayo ng konti at sinakot nyo na yun tapos ng pag-harvest mga kayumot. Kaya yun, hindi ko muna pinarsa yung sarili ko kahapon kasi talagang sumakit ulit yung yung binti ko, tapos halos lang natin.
At sobrang lamig kagabi mga kalumot, mga anong oras na yata kami nakauwi din nun eh. Kaya yun, hindi ko muna pinarsa. So yan mga kalumot, mahaba na rin itong aking vlog. Dito ko na rin patatapusin. So bago lahat ay gusto ko sana pasalamatan yung mga subscriber ko dyan, supporters at mga silent viewer ko na laging nanonood ng aking video. Maraming salamat po sa inyo at sa mga sulit ng subscriber at supporter ng Team Kapanalig. Maraming salamat po. Salamat po sa inyong suporta. Lagi po tayo mag-iingat mga kayumot. Mag-spray po. God bless you all and bye-bye.